Kaugnay ng mga nasabat na mga stingray sa isang palengke sa Cebu at iligal na bentahan ng mga endangered species, makakapanayam natin si Ginoong Greg Yan, Communications Manager ng Worldwide Fund for Nature Philippines. Magandang tanghali po. Isang magandang tanghali sa lahat ng viewers ngayon ng GMA7 Balitang Hali. Gaano po ba nanganganib na itong mga pagi na nakita ng ibinebenta sa isang palengke? Sir Rafi, ang mga pagi kasi ay part ng isang grupo ng mga hayop na tinatawag na elasmobranch. Kasama dyan ang mga pating at ang mga sanga or yung mga manta ray. Ang mga pagi, inahunt pa rin yan both for meat and inuhuli sila for the pet trade. So makikita rin natin binibenta yan sa mga pang-aquarium naman. Unfortunately, hindi pa sila protektado ng national law dito sa Pilipinas. So out of maybe 100 different species of sharks ranging from yung butanding, kasing laki ng truck, to yung pagi, kasing laki lang ng plato, dalawa lang po ang legally protected on a national scale. So ito po yung butanding or whale shark, saka ang giant manta ray or manta berostris. Lahat po ng iba, pwede pong hulihin. So legal pa pong hulihin itong mga paging na ibinibenta sa isang palengke sa Cebu? Ang Cebu po ay isang unique na probinsya dahil meron po siyang ginawang ordinance banning the killing, capture and sale of sharks and rays. So dapat po talaga itong tularan ng ibang probinsya. Ngunit it's one thing to have laws and it's another thing to enforce them. So ang solution po natin dito sa WWF, kasama po ang iba nating allies like Greenpeace at Oceana, marami po ay to enhance enforcement dyan sa mga palengke kung saan sila binibili. At number 2, inaanyayahan natin lahat ng mga viewers na wag na pong bumili ng pagi o pating o kahit anong produkto na galing sa paubos ng mga species. Kung wala pong bumibili, wala nang mapapagbentahan ang humuhuli. Malakas ho ba ang demand ng mga ganitong lamang dagat katulad nitong pagi at marami ho bang bumibili ng mga ito? Sa pagi po, kinakain sila as food. Para silang delicacy. Parang ilalagyan niya ng mga gata. Tapos yung ibang klaseng ray naman, yung sanga or yung manta ray, kinakain rin for meat. Pero yung kanilang hasang ay pinapatuyo at dinadala sa China kasi medicinal raw to. So, regardless of whether endangered species sila, dapat na silang maprotektahan legally. Dahil marami po tayong hindi pa endangered na species dito sa Pilipinas na kahit magdamag tayong mag-scuba diving sa dagat, chances are hindi na natin sila makikita. Gano'n na sila kakonti. Gaano ba ka-importante itong mga species na ito sa ecosystem ng ating karagatan para manatili itong malusog, ika nga? Okay, Sir Rafi. So in the case of shark, sila ay mga apex predator. Sila yung kumakain ng mga isda na naghihikahos na. Just by having sharks around, healthy pa yung populations ng prey nila. Ang mga manta ray naman, yan ay ang mga parang living filter yan ng dagat. Parang butanding po yan. Just by swimming around, nalilinis nila ang tubig. And yung mga pagi, sila ay kumakain ng mga iba-iba, mga shells, mga mollusks. They also contribute to keeping the reef healthy. But yung pinakamalaki pong value nila ngayon ay para sa tourism. So marami pong mga divers both here in the Philippines and from other countries na talagang magbabayad ng libo-libong dolyar para lang makapag-swimming with mga rays at mga sharks. At syempre, pag kumonti na po ito at wala nang makikita sa diving, pupunta na ho sila sa ibang lugar para makita pa rin itong mga hayop na ito. Tama. So, hindi po kasi masyadong na-harness ng Philippines ang marami nating marine resources for ecotourism. Ang good example ito would be Donsol sa Sorsogon. Diba, yung mga butanding pwede natin bisitahin. Meron din po tayong manta ray dive sa Ticao, Masbate. So, pwede rin natin makita yung mga iba't ibang mga rays doon. Nabanggit niyo po nabanggit niyo po enforcement kanina, hindi ho ba? Sa inyo po bang monitoring gaano ho ba kalakas yung enforcement sa atin dito sa Pilipinas? Marami na ho tayong batas na naipasa, pero kumusta po yung enforcement?
yun nga po meron po tayong mga batas protecting two species of sharks and rays dito. So under 10654, ito po yung revised fisheries code natin. Ito yung protektado. Tapos sa Cebu, merong provincial ordinance para sa sharks and rays. Ngunit ang talagang best solution ay ilaan ang onus sa ating mga viewers. So, ang viewers natin, ang dapat maging eyes and ears natin sa pagkita kung merong illegal na nangyayari sa ating mga palengke, sa mga pet shop, at sa ating mga karagatan. So, post lang po kayo ng mga photos and videos nyo. At you can also check out a good website and Facebook page called the Marine Wildlife Watch of the Philippines, run by Dr. A.A. Yaptinchay. Marami po kayong information na makikita about sharks and rays. At syempre, sa WWF na rin po. May mga naparusahan na ho ba dahil dun sa dalawang national laws na naipasa na? May mga nakasuhan na ba at nakulong na patungkol dito? Meron po tayong isang whale shark na nakita na tanggal po yung kanyang palikpik. This was in 2010 sa Anilao, Batangas. Tapos hindi pa po natin nahuhuli kung sino yung nag-perpetrate dito. Pero back then, nag-offer po ng bounty ang iba't ibang organizations amounting to 200,000 para lang sa information on kung sino yung humuli nito. Pero unfortunately, few and far between kasi ang nahahatulan dahil sa paghuli ng sharks and rays. And the reality of it is that most shark and ray catches are never reported. So meron po tayong figure saying na from 70 to 100 million na pating ang napapatay every year. At mas malupit pa po yun para sa mga pagi. Kasi yung pagi, hindi naman niya rin report usually. Nahuhuli yan as bycatch or yung unintended na paghuli dahil iba yung tinatarget natin na klase ng isda. So pag hindi natin maagapan, ubos-ubos na po sila. Well, nasa inyo po ngayon ng ere, Ginong Yan, para manawagan sa ating mga kababayan at lalo na sa mga nanonood na unang-una, huwag bumili nito mga endangered species at syempre, tulungang protektahan yung ating marine resources. Nasa inyo po ang ere, Ginong Yan. Maraming salamat, Sir Rafi. So, inaanyayahan po natin, number one, ang ating mga kaibigan sa gobyerno at sa mga local government na protektahan na po ang mga ibang klase ng pating at pagi na paubos na po sa ating dagat. Ito po yung mga treasure shark, hammerhead shark, tiger shark, guitar shark, at lahat ng klase mga manta ray. Inaanyayahan rin po natin ang ating mga manonood na wag na pong bumili ng shark and ray product. Shark fin siomai, naku, wag na po. Huwag na tayong bumili nun. Or yung pagi, kahit na sabihin nilang masarap raw pag may gata. Naku, pag binili natin yan, baka in 10 years, sa pictures na lang po natin makikita yan. And lastly, don't forget to log on to our website, www.org.ph, or the Marine Wildlife Watch of the Philippines, headed by Dr. A.A. Yaptinchay, for more information on how you can contribute to making our seas more productive and more sustainable. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Greg Yan, ang Communications Manager ng WWF Philippines. Magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat po, Sir Rafi, at God